ninakawan pa tayo lalo. Hindi lang ninakaw yung ginto no? No, yung ginto sa mga Hapon, yung Yamashita Treasure. Pucha na, ginto sa Central Bank, pinakialaman. Binenta. Pati yung putrakis natin Maharlikapan, binenta. Yung PhilHealth, pucha, pati yung PDIC, pinakialaman. Di ba, gago to mga to. Ay, nasa maganda kayong kalagayan. Happy Thursday. Thursday ngayon. Oo nga. Oh, lapit na naman matapos ang isang linggo, no? So, next week, exciting, simula ng Sunday, may rally daw, ang UPI. Tapos, Monday, SONA, may rally yata yung INC. And then, may counter SONA, yung opposition. And then, I don't know how things will unfold. So, watch lang. Tapos Wednesday, yung tuloy ulit na impeachment on 10 o'clock, no? 10 a.m. So far, what do we have? Yung testimonya ni NBI Director Matibag ay iba kasi yung yung mga komentaryo. May pro, may against, no? Merong natibag daw si Matibag, napaya, etc. Sinermonan ng Senate Judge. Tapos parang naging tupa yung NBI Director. Kung ikaw papatayin ko, mga banat niya, di ba? Kung ikaw papatayin ko, hindi ka magtagal na isang oras. Opo. Opo. Maraming salamat po. Ay, pagka nandun ka talaga sa Senado, sa mga ganyan na kita mong bumaba yung tao. nagiging tupe, no? Aw, aw. Meow, meow. Inaano ni Matibag yung para sa pananaw nila, talagang may valid na grave threat ginawa si Inday Sara. Ang hindi maganda kasi tinatanggal nila yung buong inihiwalay nila no yung context ng pagkakasabi. That's why pangit, hindi pagka ganun yung investigasyon sa korte, wala, patay tayo pagka ganun ng mga banat. So nakikita mo, if you look at it from my satellite view, wala nga, tama yung nasabi ko sa mga earlier vlogs, wala yun sa paggalingan ng mga lawyer. Magagaling yung mga lawyer, no? Paminsan-minsan. hindi naman kasi tayo lawyer, no? Pero sa standard ng sinasabi ng ibang lawyer, magagaling yung mga lawyer ni Inday kasi they have may sinusundan sila na game plan o strategy. Basta within the time frame yung hearing na yan, do sa araw na yon, meron silang objective na na-attain. So management by objectives yung style nila. Dito naman sa kabila, basta banatan si Inday Sara, pilit show na lang nga parang show para tibagin si Vice President sa kanyang mass base, yung kanyang image, no. You will see the worst is yet to come, the worst kasi pinayagan ni Escudero yung kakaumay yung what is the pleasure of the lady? Kakaumay. Overruled. Witness may answer. If he knows. Mali naman yung pinayagan. Marami tayo, kahit tayo hindi lawyer, kahit tayo mga simpleng Pilipino, alam naman natin, maling-mali naman yung papayagan yung mga bank records, yung lahat-lahat na yun. Pero hindi pinayagan yung yung overseas records. Kasi tatamaan silang lahat doon Ang lang doon, waiver lang, di ba? No. Na-discuss ko naman na yan So, ang tanong, bakit hindi specific?
2007 ba yung simula na gusto nilang records? And ang subject ng impeachment 2022 onward, no, up to the present. So the impeachment is for her being vice president. Ano, yun yung ano, bakit idadama yung ano pa? Yung sinasabi ng prosecutor na it's about presenting a whole picture. Dapat definite, hindi yung specific transaction sana. Walang ebidensya, kaya fishing expedition yan talaga. So, the worst is still to come. The worst is still to come. Kaya, tingnan nyo how it will unfold. Nakakaisang article pa lang naman eh. So, tingnan natin. Susunod is mga manager yata ng Land Bank, ano? Tingnan natin kung panay objection yan. Sasabihin, sustained o overruled. Witness may answer. so ang doon sa testimonya ng mga witness ng prosecution, laging pinipilit na yung pagkakasabi ni Inday Sara na yung statement, pupugutan ng ulo, tapos nun yung may nakausap na papatay. Hindi na specify yung threat sa Vice President. Hindi masyadong inano sa, yun yung ano doon. Kaya sinabi yun threat to the Vice President. Tapos nun, yung ano niya, yung galit niya, kaya niya sinabi yun. And nafe-feel niya yung pressure being the Vice President. Second highest official in the land, and tumakbo kayo yung unity, magkasama kayo, magka-banner kayo, tapos nun, remember, it was Inday Sara who was exposing all these anomalies, no, na yung pera ng gobyerno, hawak ng 2 tao lang. Di ba? Tapos, kaya nga kung titignan ninyo is it really betrayal of public trust? Yan. Is it really betrayal of public trust? Or is it really the pursuit of public interest, yung ginawa ni Inday Sara? Conditional yung sinasabi niya pagka namatay siya kasi may threat sa buhay niya and may information siya, so malalaman natin kung ano yung magiging ng defense na anong threat sa buhay niya. Is it saan galing? Meron bang intel brief sa kanya? Meron bang pinanggalingan? No? Malino ba yung intel na may threat talaga sa buhay niya? Ngayon, kung merong ganong intel, then yung kanyang sinabi na pag ako pinatay, meron siyang kinausap na no joke na papatayin si Marcos, si First Lady at saka si Tamba. Kasi yung tatlo na yun yung parang suspect na magpapatimbog sa kanya. Ang gagawin, buhay pa siya So, effective. Natakot sila, no? Takot sila. Yung sinasabi rin, continuing threat to the President by the First Lady and Tambaloslos is a continuing threat. And there still is a continuing threat sa buhay ng Vice President up to now. So, kumbaga sa conditional nga Kaya nga, pinipilit nilang grave threat. Tapos wala naman silang ebidensya sino yung nakausap. Lahat tayo gusto natin malaman sino yung nakausap Baka kayo, isa dito na kinausap Okay. Hindi kayo magko-comment ng baka may, sino yung kinausap niya? Ako, I don't think na may kinausap talaga siya. Sinasabi lang niya yun for everyone to hear at umabot dun sa kabila na kung siya'y papapatay din niya yung nagpapatay sa kanya. Therefore, kung ikaw nalaman mo may balak kang masama do sa Vice President, mag-iingat ka, mamamatay ka rin. Yung ganon. Kaya it was a survival statement, no? Now, is it betrayal of public trust? I don't think it's a betrayal of public trust because she's more on the side of
pursuing public interest. Gagalit siya kasi loko-loko itong ginagawa ng gobyerno, nanakaw, etc., etc., and she was just exposing everything. She was calling the attention of the government. She was saying na good governance, lahat. Kung titingnan nyo lahat ng utterances, hindi lang yon, yung specific na yon, na sinasabi, pugutan niya ng ulo. Tapos na yung, dinadagdag pa nila yung sinabi ni Baste, di ba? Na ang kailangan lang namin yung ulo ni BBM. Yung ulo ni BBM, yun ang sabi ni Baste. So, nililink nila yung dalawa na statement. Parang Romanov pa, di ba? So, bakit ang taas ng ng rating ni Inday kung betrayal of public trust? Bakit 57%? Tataas pa yan as we draw closer to 2028. Tataas pa yan, bakit? Kasi it's not betrayal of public trust, mga kababayan. The people approve of her. Approval rating. Yung sinasabing snapshot, o di araw-araw ka mag-snapshot, yan yung resulta, ang taas ng rating niya. And habang tumatagal, samantalang yung tinrete ni Inday Sara, kung maganda ang imahe ng presidente at kung ang taong bayan ay nagsisimpatize sa president, tangina ka, Inday, bakit mo papatayin yung putang ng presidente namin? Bakit mo papatayin? Gago ka. Yun. Di ba? Wala kang takot sa langit, may kakusapin ka pang mamamatay tao, etc., etc. Sinabi mo, iboto namin yan, kaya namin binoto, tapos ngayon, papapatay mo. Yung gano'n, di ba? Bakit negative ang rating ni BBM? Negative 27. Dati negative 5, negative 15, negative 27. Pababa! If the threat of the Vice President is betrayal of public trust, why is it the rating has gone up 57%? Why is it that the people love her? Why is it that when she shows herself in public appearances, Inday! Selfie, Inday! Selfie! We love you, Inday! Love you, Inday! Ganon ba? Love you, Inday! Love you, Inday! O, di ba? Why? Because the people approve her. The people approve her. The people want Marcos dead. Putahin na nyo, mga mastermind ka kasi. Bangag ka kasi. Dami mong ginawang kagaguhan sa Pilipinas. Nasaan yung ginto? Nasaan yung marlikapan? Ba't nagkaganon yung PCSO? Nasaan yung PhilHealth? Ba't nagkaganon? Ba? Et cetera. Dami, di ba? Flood control. Ilang Pilipino namatay. Di ba? Biyay-biyay ka. Tapos yung mga vlogger at saka yung mga yung mga troll, pinapayaran nyo ng taxpayers' money. And that's what the people disapprove, dislike in Marcos. Negative 27. Di biro-biro yung rating na yan. Negative 5, negative 15, negative 27. Mantalang Inday, above 50. So, hindi pa yan. Hindi pa presidente yan. Wala pa eleksyon yan. Yan yung sinasabing mamamatay. Yung sinasabing may history. Di ba? Pattern of anong tinawag, ano yung ginamit na term? May pattern of violence. Isang misa lang nanapak ng sheriff, She learned her lesson then to keep her cool. So, it took some time before she lost her cool, and that was when she made the utterances na siyang pugutin ng ulo because it is her people. Si Attorney Laika Lopez, Zulaika Lopez, love you, na tao niya hindi na tama to. Tao ko na itong inaano ninyo to get to me. Kaya gigil siya. You know, ang feeling ko, yung mga ginagawa ng prosecution na sirain, tirain si Inday, and then eventually, she will be convicted, impeached by the Senate, 16 votes to convict, so nililigawan pa rin nila iba, tatakutin nila iba dyan. They will try their best to get the 16 votes. And they will try to get the reason for the senators to change their mindset
na i-guilty si Inday Sara. Ang susi nila is parang yung corona na style. Tignan yung salin at saka yung ano. I hope the defense will be able to proceed with caution and with professionalism and all that, na with all their best, no. Pero hindi nyo maano si Inday. Anointed na yan. Hindi nyo na kahit guilty nyo yan. Guilty in paper, guilty in ano. In the first place, palpak yung ano natin. Yung sa Congress pa lang. Tingnan nyo pinasa ng Congress yung impeachment para sa Senado. Pinasa. Ano yung requirement? Form and substance. No? Form, madali yung form. May tama yung ano, yung format ng pagkakagawa. Na? Substance. Ano lumalabas ngayon? Walang substance eh. Bakit pinasa ng Congress? Para, ilan? 257 bumoto. Impeachable si Inday Sara. Walang substance. Sa ngayon, hanggang ngayon, wala. Ano yung testimonya? Si matipag haka-haka. Hearsay. Hearsay lahat. Sang-ayon doon wala siyang personal experience. Wala nga siya doon sa Zoom meeting eh. Wala siya eh. Hindi nga niya nadinig yung buong ano. Pinanood niya minsan. Hindi pa niya, yung 2 oras pinanood niya. Pero hindi niya maalala pa yung ano. And nami-miss out nga nila yung context pagkakasabi eh. Yung sunod-sunod na mga pangyayari mula 2022 hanggang yung culmination na yon nung pagkakasabi na yon. Ganon din yung kay Baste. Kakasuhan niyo si Baste. Bakit sinabi ni Baste yon? Bakit sinabi niya? Pikon na galit ni. Kasi why? They are protecting your interests. They are protecting public interest. The interest of the Filipino people, the Filipino families, the interest of the Republic of the Philippines, not betraying public trust. Now, who is betraying public trust? Yun dapat ang tanong. Is it Vice President or is it Bongbong Marcos? May threat sa buhay ni Inday Sara. Putang ina. Papatay mo yung Vice President, binoto yan, 32 million bumoto dyan. Ba't mo papatayin? Kasi nagre-reklamo, kasi kinakalaban na kayo, kasi ayaw maniwala sa mga bugok nyong mga maleta, sa mga kickback, etc. etc. Kung baka sa add man out, ayaw niya. Hindi nyo kayang bilhin si Inday Sara. Ngayon titirahin ninyo sa salin, sa mga bank transactions. Banatan nyo, sige. Tirahin ninyo ng tirahin. Sa tingin ninyo, ba't dadama kayo? No. You're bringing it closer and closer and closer to an event which is ayaw nating mangyari, a bloody revolution. Yun yung ano eh. Doon pupunta yan talaga. Or Mindanao Secession. Doon pupunta. Pipilit ninyo kasi yung kagaguhan ninyo na hindi pwede. Bendalo. Nagnakaw na kayo, bendalo pa kayo. Pipilitin nyo ngayon, gagamitin nyo lahat ng agencies in government para lang tirahin ng Inday Sara na pinakamataas ang rating, approval rating in a democracy. 57% in a democracy. Sino dapat ang pakinggan? Sino susundin ng tao? Negative 27 ang Marcos. Susundin ba yan ng tao? Presidente ng Pilipinas? Gusto siyang tanggalin ng tao at bitayin ng tao. Pag umikot ang gulungan, nagkaroon ng declaration ng death penalty, hiyari sila. Yun yung ano. Kaya kinakatakot nila na dapat hindi maging presidente ang Inday Sara. By hook or by crook, dapat tanggalin ang Inday Sara. May impeach dapat. Takutin nila yung senator. Kasuhan. Marcoleta. Anong kaso binigay kay binanata ng inciting to hindi inciting, si Inday Sara nga pala yan. Welcome to the club. Welcome to the club. Nauna ako doon. Inciting to sedition. Welcome to the club of inciters. Wala, harassment yan. Tapos, mga kababayan, may preparasyon sila na hindi yan mag-guilty. Kunyari, kung sakali, hindi yan mag-guilty, may kaso na nag-aabang na plunder. Kaya nga, non-bailable.
So, pagka mula ngayon hanggang sa sirain nila na sirain yung imahe ni Inday Sara, kung kala ninyo kaya sirain, sisikat lalo. You know why? You are failing to appreciate the Filipino trait, underdog. Doon kumakampi ang bayan, doon sa Pilipino na nakikita nilang Fernando po. Buntalin, kawawa, bla bla bla. Yung bida, buntal-buntal, no? Tapos nun, lagapak na, pucha, binuntal pa, sinipa pa, pucha, yurakan pa, dinuraan pa, yon. Ang tao, ang Pilipino, masama yung trait natin eh. Na? Kumakampi tayo sa underdog. Ayan, ina-underdog niyo masyado si Inday Sara, malauna niya, kita mo. You have a Filipino nation who will put her do sa presidency. The Filipino people will install her. Pwersahin ninyo. Ako, nagwa-warning ako sa inyo, ha? Pilitin ninyo. Gusto nyo mabitay kay pare-parehas ang taong bayan. Magagalit taong bayan sa inyo. Ha? Inciting to sedition, inciting to rebellion. Yun na nyo. Yun ang tinakot nyo, gago kayo. Yung batas na yan, kami rin nag-ratify niyan. Sa pagkaumikot ng gulo, mga kababayan, patanggal natin yung inciting to sedition at inciting to rebellion, yung mga ganyan. Tanggalin na natin. Lumang batas yan eh. Walang kakwenta-kwentang batas yan. Because it allows tyranny to rule over the good people. Good people. It allows tyranny. Kasi gagamitan ka ng inciting to sedition. Bananatan ni inciting to sedition. Binanatan ako inciting to sedition. Binanatan si Pokis, General Pokis, na inciting to sedition. Binanatan may inciting to rebellion ba? So yun yung panakot nila. Yung batas na luma, yung batas na galing pa kung saan, sa Amerikano. Kasi ayaw nila may nagre-rebelde. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, kung kayo, gobyerno, ay matitino, sino magre-rebelde sa matinong gobyerno? Ihahalal pa kayo lalo. Ihahalal kayo hanggang sa anak mo, kamag-anak mo, hanggang sa asawa mo, mga anak mo, kapatid mo, basta pangalan mo. Oh. Kita nyo, gusto nyo gawin. Duterte, tatay, ngayon yung anak. Inday Sara, Marcos Sr., binigyan ng pag-asa. Marcos Jr. Oh. Kaya nga, yung Cayetano, yung tatay, ngayon, dalawang Cayetano pa ngayon, di ba? Oh, may Marcos pang senator. Ganon may habit ang tao na we realize the good deeds ng nauna. That's how we repay the goodness, how we repay good governance. Tinatandaan natin. Kasi inisip nyo, low-tech pa tayo, pero naintindihan ng Pilipino, DNA, kung anong puno, siyang bunga. Yun nga simple. Nakalimutan natin yung Marcos na puno. 20 taon tayo. Ang bunga, Bendalo. Bendalo, ninakawan pa tayo lalo. Hindi lang ninakaw yung ginto no? Yung ginto sa mga Hapon, yung Yamashita Treasure. Pucha na, ginto sa Central Bank, pinakialaman. Binenta. Pati yung putrakis natin Maharlikapan, binenta. Yung PhilHealth, pucha, pati yung PDIC, pinakialaman. Di ba gago to mga to? Kaya nga, that's the pipikon, pagkasasabi mong gago, gago naman kayo talaga mga ungas kayo. Tapos gagamitin nyo yung batas laban sa amin. No. Matakot kayo pag kami gumamit ng batas laban sa inyo. Matakot kayo, sinasabi ko sa inyo, matakot kayo. Tatawa-tawa lang ako sa inyo kasi yung mga nagsasabi dyan, dal lang ako. No, kung dal kala niyo pagka dumating yung takdang araw, pagka sinabi, ito na, hudyat na. Hudyat na. Bakit ninyo? Kung di kayo natamay natakot kayo kasi nga, wala kayo sa katwiran. Bakit matutuwa ang tao? Ninakawa na nga tayo tapos tayo pa matatawa. Kanina may kausap ako sa sinakyan ko na taxi, sabi sa akin. Dinan ako, ano palagay mo doon sa impeachment ngayon? Ay, wala na sir, di ako nakikinig. Ba't di ka naman makikinig? Makinig ka. Kahit sa radyo lang, makinig ka. Cellphone nga nandun, ang dami nagla-live Pakinggan mo yung live para alam mo.
Sir, wala naman dyan mangyayari. Sayang lang ang pera ng tao. Kita mo, may point ang taxi driver. Teka, saan ka? Kanino ka ba? Marcos o Duterte? Sayang. Ginanong ko, diniretso ko. Sir, BBM ako, sir. BBM! BBM ka? Sabi ko, anong nakita mo kay BBM? Binoto ko rin yun. Sabi ko, binoto ko rin, pero bangag yun. Sabi ko, hindi mo, kay BBM ka pa rin. Sabi kong ganon. Tama ba magkaroon tayo, tanong ko sa iyo, sabi kong ganon. Tama ba ang presidente na drug addict? Tama ba ang presidente? Wala naman tayong katip. Kaya nga humingi ka ng hair follicle drug test. Kasi hindi pwede tayo magbaka sakali na hindi naman yan drug addict. Hindi naman yan drug addict. Paano natin malaman? Hair follicle drug test, karapatan natin, Pilipino, kasi siya yung halal ng bayan. Siya yung pinakamataas and pwede tayong ipasok sa kompromiso. Tatapi ko yung Paxilica, no? May nagtanong kung ano yung Paxilica. As para sa no, rent-free. Ilang libong hektarya yon, ha? Rent-free. Tapos doon, from 50 years, ginawa pang 99 years. Puta, kasi mga walang yan to. Ano yun? Para saan yun? Nagbanto ka. So anyway, I will look it over, no? Para may detalye. Ay, no. Yung ganyan, bangag kasi, kung ano-ano, nagkakaroon ng bases dito, 7 bases, 9 US bases. Yun yung magdadala ng danger sa Pilipinas. Makikipag-away tayo sa West Philippine Sea. O forma ng ganon. Kami nga magforma ng ganon. Hindi tama. Paano kung nakagera tayo? Sila, lilipad lang. Kayo maiwan. Di ba? Kung nagkagera, sa tingin nyo, OFW, hindi uwi. Uwi, OFW, mawala ng mga trabaho Because ang unahin nila, yung sarili nilang mga tao, sarili nilang citizens. Magsasarado ang mga kumpanya, less demand, Kaya nga, mauwi yung mga OFW, patay tayo. Pagka wala ng OFW sa abroad, wala, patay tayo, mahirapan tayo. Kaya nga, this president, sabi ko, mas malaking problema. Hindi niya makasagot. Anong ginawa sa ginto natin? Anong ginawa doon sa ano natin? Wala, hindi makasagot Tapos sabi ko, wag mong isipin na nine-negative kita, pinagbabago kita. Hindi. Maniwala ka kay BBM kung gusto mo. Maniwala ka kung gusto mo kasi karapatan mo yan. Karapatan mo yan. Karapatan ko rin kung saan ako maniniwala kung ano yung gusto ko. Ang sa akin, sinasabi ko sa iyo, sineshare ko sa iyo yung aking pananaw para maliwanagan ka. Bahala ka kung kanino mo gustong maniwala. Tama ba yung flood control? Hindi, sir. Tama ba yung ninanakawan tayo? Hindi, sir. Sino lahat ang nagpapatakbo niyan? Sa isang kumpanya, sabi ko. Kunyari, yung amo mo. Yung amo mo. Gago yung amo mo. May gago kang kasama. Dispatcher mo, etc. Okay, dun sa repair ninyo. Repair mo yung taxi mo, tapos nun gagawa nila ng report na pinalitan ng bumper. Hindi naman. Niretoke lang. Pero yung boom bumper, kunyari 3,500 o 4,000, minsan 8 nga So, gawa ng report, kunwari pinalitan, pero actually, pininturahan lang, niretoke lang. Puk, etc. Wala, hindi. Di ba, ninanakawa yung kumpanya. Ano kailangan gawin doon sa tao? Dapat tanggalin, sir. Bakit yung presidente natin? Siya yung mastermind Hindi yung masasabi na hugas kami siya. Siya yung pumirma lahat ng kanyang mga budget na yan. O nga, sir, kaya maraming mga tao na nalilinlang ng false narrative na ginagawa nitong mga gago na mga mainstream media o kaya yung mga vlogger o kaya pinabago nila yung system. Kaya itong kay Inday Sara, pinalalabas nila, merong may pattern of violence in Inday. Nanuntok ng sheriff. Tapos ano pa yung pattern? Kung nanuntok ng sheriff, ano pa ba? Meron pa bang ibang ginawa? Nakapatay na ba siya? Nakaano ba siya? So, in-establish nila ngayon, may kinontrata. So, pwedeng abangan ninyo na yung vlogger na Chinugi, ililink yan kay Inday Sara or one of her, yan ang abangan nyo. Na,
breaking news, nahuli yata yung dalawa, no, na killer. Ang question nga namin, ang galing, no, na antulin. In a few days, wala pa isang linggo, no, antulin, ano. So, maganda yon. And then, ang abangan ninyo is yung sasabihin nila, no. Now, kung ang ano namin, pinag-usapan nga namin, itong mga to, pagka ito nagsalita, and then may ganon, nayaran, they can say anything because they can falsify, they can create witnesses na binayaran. They can create testimonies na sang-ayon sa kanila, na narrative. So, may link lang si Inday. Yun. May pattern of violence. Ngayon, tinatanong si Matibag, meron na silang nung nakausap, parang may lead na sila kung sino yung kinausap ni Inday Sara. Sa totoo lang, he's perjuring Nilaloko niya yung tao. Wala silang kung sino kinausap ni Inday Sara. Because kung kinausap ni Inday Sara at yung tao lang ang nag-usap, paano mo? Putragis yan. And everything else is hearsay. Ang makapagsabi lang nun is yung taong kinausap at si Inday Sara. Yung dalawa, one-on-one. Si Inday Sara ba may kakausapin talaga? Oh, no joke, no joke. May kinausap ako. Papatayin si Marcos. Pagka pinatay ako, patayin nyo. Si Marcos, si First Lady, at saka si Puta kaya, kahit sinong marunong sa intelligence, o kahit layman, wala kayong alam sa intelligence, for example. Ang nakausap, Inday Sara, at saka yung killer. No? Supposed to be, kung totoo yun. Kung binobola kayo ni Inday Sara, no. Kung binobola kayo, hindi natin alam. Nasabi nila, ang katibayan is yung pag-amin niya. Yung against her interest, inaamin niya na meron talaga siya na kinausap. Oh, okay. O ngayon, ano yung proof nyo? Makukuha niya lang yung proof na yun kay Inday Sara at saka dun sa tao na kinausap niya. Now, eto ngayon yung exciting dyan. Meron daw silang witness, sinabi nila. Meron daw silang proof. They will present a witness. No? Witness. Sino yun? Para palabasin na ito yung taong kinausap ni Inday Sara. Magkano kaya ang bayad dun? Magkano kaya? Totoo ba yun na witness? Etc. etc. Para lang idiin ng Inday Sara. Pero marupok yung yung Article 4 na yun, marupok yun. Unless na persahin ng Senate, Mas papasok pa dyan, siguro, is pipilitin nila, mayroong problema dun sa kanyang bank account, na noon pa. At saka yung kanyang mga assets, Assets, yung SALN ba? Yung tax records, Pero that's not betrayal of public trust, Kaya nga, very weak tong But gaya na sabi ko, in all, sa nakikita natin sa mga Senate judges, maraming, yung akala ninyo, okay, si Jesus Escudero, sabi naman sa inyo na papapadamahin lang kayo para credible yung in the first place, hindi dapat siya yung presiding officer. It should be the William Gatchalian. It should be the Senate President. Kasi yun yung intent do sa Constitution. Yung constitutional provision na sa presidente, impeachment, ang presiding judge is the Supreme Court Chief Justice. Ngayon, pagka other than the president, it should be the Senate President. So, hindi nangyari. Sige, nagbotohan sila. Sige. Question pa yon sa Supreme Court yon. Pwede pang iyan na yon, yung constitutionality ng na yon. Nagsimula sila ng mali It should have been the Senate President. So, nagkakaroon ngayon ng pwedeng questionin yan sa Supreme Court ng mga lawyer. Ng defense, pwedeng questionin yan ng defense. Petition nila sa Supreme Court. Siyempre, sasagot ng Supreme Court kung depende sa argument ng both sides, Sasabihin lang ang defense diyan ang essence nga no less than Senator Judge Cayetano and Pia Cayetano were questioning na mako-question yung natin, impeachment process natin. Ang dapat ang presiding judge, Senate President. Hindi, nagbotohan kayo, bla bla, pinili niyo si Escudero. So, yung una, panay si Escudero. Overruled. Sa objection ng prosecution, di ba? Mga okay. Pero nga kita nyo, meron pala silang
lumalabas na parang script nga no? Na pinayagan bigla yung yung mga bank records saka yung wala naman. Sipin mo sweeping buo. So, babalik tayo ngayon dun sa sinabi ng Congress. In form and in substance. We're going to impeach. We're elevating this impeachment trial dun na sa Senado. Because there is form and there is substance. Yun yung trabaho ng Congress. Okay yung form. Yung substance. Yung substance. No? Okay yung form, yung substance. May question. Nasaan yung ebidensya? Yun yung pattern of violence. Tapos yung kay Las Cañas na affidavit na hindi pirmado, na hindi notarized. Tapos sasabihin pa ng prosecution, pinapayagan sa ICC. Sumagot ang presiding judge. Hindi naman tayo ICC, impeachment court to. Tapos pinipilit nila, hindi naman tayo dapat sumunod sa rules of court because impeachment court to. Blah, 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 blah. So, sa totoo lang, pilit na pilit yung But at the end of the day, ang dyan is the motive, if I may say, for this impeachment, everything to happen is to take down Inday Sara. There might be a threat sa buhay niya, yes. Ano yun? Last recursion. Last recursion. Ang una dyan na is take her down politically. Patayin mo sa impeachment, di na siya makatakbo na presidente. Yun akala nila. No? Yun akala nila. I-guilty. Kaya they went through the process na NBI, pasukin yung Senado, blah, blah, blah. Takuti si Bato, ngayon kukunin, ICC, tapos si Jingo Estrada, ikukulong, plunder. Sipin nyo, dalawa na yun. Tapos Marcoleta, plunder din, blah, blah, blah. Plunder, election donation, Diyos ko. Ano ba yan? Kaya nga, tapos si Robin Hood, obstruction to justice, no? Kaya nga, tapos si Bongo, ICC. Kaya nga, tuloy-tuloy Mano bang alam nyo na nagkakaroon ng impeachment, kinakailangan bawasan yung isa-isa yung senator. Dapat nga dyan, 24 na senator. Pero hindi, kasi gusto nyo yung 16 inyo. Bakit? Guilty, kunyari. Pagka guilty, hindi na makatakbo. Yun yung objective ninyo. Kaya nga, walang kwenta yung impeachment. Walang kwenta yan sa constitutional provision natin. Kasi ginawa yan, 1987, parang yung Cory Aquino, hindi ma-impeach. Kaya ganyan Kakampi mo Congress, kakampi mo Senado, yun ganun ba? Parang hindi ka ma-impeach ba? It's a numbers game. It's a political process. And why are we going to spend billions of pesos para lang sa political process? Form and substance. Nasaan yung substance? Wala Ano yung substance? Magre-request ka ng subpoena ng lahat ng bank records, tax records. Wala kang detalye kung anong araw, kung anong specific transaction, ano yung total amount na yon na transaction, etc. Hindi. All-encompassing. Kaya nga, doon mo makikita fishing expedition. Wala And then, pagka nailabas na yan, that will sway the opinion of the Senate judges na to boto her to be guilty. Kasi there might be some questions and doubt. Kasi in quantum of evidence is not beyond reasonable doubt. Diba? Yun yung Kaya nga, lokohan to niloloko lang tayo. Meron ng pre-arrange na verdict. This is guilty. Meron ng verdict yan. Guilty. Pinapaabot lang yan hanggang next year. Para pagkatapos nun, palagay mong manat guilty, di nila makuha, hindi nila mahabol yung 16 na boto. Kunyari, hawak na nila yung 16 na boto, may bumaliktad bigla isa na konsensya, natakot. Nagising sila. Dumating yung angel of God sa kanila, naginip sila. Putang ina ka, inat guilty mo yan, gago kayo, tang ina nyo, patayin ko lahat ng mo. Sasabihin ng anghel. Gano'n naman, that's how heaven works, no? Putargis ka, yari ka, mamatay lahat ng pamilya mo, etc., etc. Gano'n ang then na-konsensya, ni not guilty niya. Hindi nila nakuha 16. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Hindi lang 16 ang plano ng mga yan. More than. Para meron silang buffer na may bumaliktad man yan na isa. Kunyari, bumaliktad sa Escudero. Nag-not guilty. O, paano? Wala yung bitin. Kung 16 lang ang plano, magiging 15 lang. Di ba? Pero, kunyari, hindi nila nakuha yung 16, meron na silang plan B. Plunder. May kaso na. Nagsisimula na nga sila magsalita-salita ngayon na may kaso na pati NBA sinasabi kakasuhan din. Kunyari, after the impeachment, kakasuhan din si Inday Sara. Di ba? Kaya nga, they're all hell-bent to destroy or eliminate Inday Sara politically so that she will not be able to run sa 2028. And meron pang, isa pang ano sila, Plan C. Hanggang Plan D yan, death. No? Plan C is Comelec. Comelec ay ako. Mga kaya nga ano pagka Plan B is yung mga kaso na isasampa nasa kanya, no? Ng mga bangag, no? Isasampahan siya. Plan B. Plan A, yung mga asungot, no? Mga Congress at Senator. Ano pa ang napansin nyo sa impeachment na yan? Bakit yung private prosecutor ang nagsasalita doon? Advisor lang dapat yan. Bakit pinapayagan na sila mismo ang nagpe-present ng case? Bakit sila yung nag-ano? Dapat dyan, congressmen, yung Congress na ang lalakas ng loob, na-impeach ang Inday Sara, na may form and substance, dapat sila yung convince. Bakit kinakailangan ng private prosecutor pa? Advisor lang dapat yung mga yan. Bakit nakikita natin yung private prosecutor sila yung nagsasalita? Parang mali no? Ba't pinapayagan? Kaya nga ang daming question. And when you look at it totally, it's pre-arranged na yung magiging ano niyan, predetermined na yung magiging resulta niyan. So, yun. Napakasakit. Betrayal of public trust ang kinakaso sa kanya. Who really betrayed public trust? Who really betrayed public trust? Is it the congressmen? Is it the senators? Making the insertions? Is it the department heads na nakinabang mali-maleta at nakakonsyaba yung sindikato? May nagsasalita, the AFP, the PNP, na pinoprotektahan sila. This is all a big syndicate, mga kababayan, para pagtakpan, pakinabangan yung ninanakaw nila at patuloy na ninanakaw sa atin. Nagsalita ang Inday Sara. Nagsalita ang mga Duterte. Nagsalita ang Baste. Nagsalita kayo na mga nagsalita yung mga leader. Tinatakot nila ngayon. Inciting to sedition, inciting to rebellion, inciting to lahat. Kaya nga, ang aking warning sa mga nakaupo, wag sige-sige. Sige-sige kang kayo Dahan-dahanin nyo. Dahan-dahan lang. Because you will find yourself one day, you're so afraid. You're so afraid and you're running for your lives. No? Because the people are so angry and they are so naglalaway na parang mga asong ulol na may mga pamalo. Putang ina, bambuhin kayo sa ulo. Tangina ninyo. Yon ang mangyayari talaga. Worse than Nepal tayo. Because the build-up, yung sa Nepal kasi, at sa ibang bansa, nagtumayo yung taong bayan. Nagalit. Tapos na, kagad. Sa atin hindi. May build-up. 4 na taon na ngayon. May mga namamatay na mga Pilipino. At may mamamatay pa. Kaya pagka hindi ito naayos, you will one day find yourselves running for your lives. You're scared shit. No? You want to leave the country. Hindi kayo makakaalis sa bansa. Hindi kayo makakaalis. Kasi doon pala sa airport, harangin kayo ng mga Pilipino. Mga Pilipino
Kasi pagka bumaliktad dito at nagkaroon ng wave upon waves ng Pilipino na standing up for this country, for their Filipino families. Punta sa airport pa lang magpakita kayo, haharangin kayo kahit sino doon. Haharangin kayo. Because mali kayo, tatakas kayo, tangina ninyo. Kung di kayo guilty, ba't kayo alis? Di ba? Kung di kayo guilty, ano tinatago nyo? Ba't kayo? Ang tatapang nyo dati, ba't ngayon nag-aalisan kayo, tangina ninyo? Huhulihin kayo ng mga Pilipino. At kahiya-hiya, kahit anong antas kayo, senator, congressman, general, o whatever, kung ano man ang antas nyo, department head, secretary, whatever, USEC, ASEC, regional head, presidente, harangin man kayo. Harangin kayo. Unang-una, sir, bakit kayo aalis? Ba't hindi nyo harapin yung taong bayan? Inaamin nyo na may mali kayo, no? Yang yari kayo sa tao. The only way out here is good governance. And you will have a SONA sa 2020, sa 27 of this month, Monday, no? And we would like to hear what you want to say sa SONA mo. In fact, we were about to may galaw kami. Pero we're willing to give you a chance. Pakinggan yung SONA mo. At tignan namin yung SONA ng taong bayan. Na? Gago kayo talaga. Mga animal kayo. Tapos lilinlangin nyo pa yung taong bayan. Sige, tingnan natin. Basta sa akin, sa libro ko, sa standard ko, mga kababayan, sa mga lahat na nakikinig, for that matter, kay gobyerno kayo, kay vlogger kayo, kay troll kayo, kay kaibigan nyo si Marcos, o kaya supporter kayo ni Marcos, supporter kayo ni Marcos, o supporter kayo ng Duterte, whatever. Ang bottom line dito, Pilipino tayo pare-parehas. Okay? Pilipino tayo pare-parehas. Number one, ninakawan tayo. Ba't wala pa nakulong? Yung talagang major na nagnakaw, na nakalagay doon sa maleta, etc., na may maleta gang, and then may ebidensya, may witness na nagsasabi, nag-deliver sa inyo. Bakit wala pa nakulong? Ba't wala pang kaso? Bakit wala investigasyon? Samantalang Inday Sara, hindi member ng maleta gang, binabanatan nyo 125 million. Di ba? Betrayal of public trust. Who really betrayed the Filipino people? Di ba kayo? Not Inday Sara. And ratings shows that. Ratings show that. 57%. 57% minus 27%. Ang layo ng diferensya, di ba? Ang layo. 70, no? 57, 60, 27. Ang kano yun? 57. Tapos negative 27. 14 carry 1, 84% ang layo. Ang layo, di ba? So, ang totoong rating, compared Mindalaw, ang layo. Nasa 84 points ang layo. Tapos, betrayal of public trust in Inday Sara, na ang tingin ng tao, ganong kataas ang rating. Siya yung honest, siya yung matino, siya yung pag-asa ng Pilipinas. Come on, mga Pilipinos. Anong tingin nyo kay Marcos? Binibira ninyo, congressman, senator, lahat kayo na against kay Inday Sara, nyo kay Inday Sara, 57% of the Filipinos trust her. Anong tingin nyo kay Marcos? Sino ngayon nagbibetray ng public trust? Di ba si Marcos? Siya yung pinakambaba, 27%. Pinakambaba sa lahat ng presidente. And here you are. Marcos pa rin. Marcos. Kaya nga, magandang gabi kay Generoso Waki Alcantara. Genero Waki Alcantara. Barangay DPS, 81 years old. Uy, 81 years old. Nanonood daw siya. Magandang gabi sa iyo. Waki, no? Genero Alcantara. Thank you. Maraming salamat po. At kayo'y nanonood, 81. Revolution daw. Joke. Na 81 years old na. Sabi nga niya matatanda na kung bata-bata lang nga lang daw siya. You see the concern ng mga senior.
Sana nga daw yung mga bata ang tumayo. Ang problema sa mga bata, Waki, no? Pagkainayaan natin yung mga bata, mauuwi yan sa tsugian, patayan, etc. We have to guide the younger generations because tayo, dinaanan natin lahat ito. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, kudetas, mutinies, dinaanan natin lahat yan. And meron naman siguro tayo may papayo sa kanila. Hindi pwede dyan yung emosyon, mapusok na mapusok, etc. Patayan, lusubin ng Malacanang, yan ang sinasabi ng mga iba eh. May mga nagsasabi sa akin, Sir, lusubin na natin yung Malacanang. Kayo na lang. Kayo na lang, ba't lulusubin yung Malacanang? Ano kayo, gago? May mga nagsasabing lusubin na lang Malacanang. No? Okay, bahala kayo, gusto nyo lusubin Malacanang. But be ready for body bags. No? Kanina lang, may kausap ako na kung gusto nyo lumusub sa Malacanang, bahala kayo. Magpasukat na kayo ng kabaong nyo. Okay? Kasi tingnan nyo, kung lulusubin nyo yung Malacanang, yung sympathetic doon na mga sundalo, sympathetic sa kay Inday Sara, kay Duterte, sympathetic sa mga Pilipino. Kasi may pamilya rin silang Pilipino. Sympathetic sila. This is akin to like 1989 coup d'etat, no? Na maraming sympathetic sa Aguinaldo. Ang nangyari, pumunta doon yung rebel soldiers sa Aguinaldo. Sympathetic yung mga sundalo sa Aguinaldo. No touch, walang hindi tayo magkaaway. Dito lang kami, defense. May trabaho kami. When nag-confront yung dalawang armadong grupo, nagiging survival of the fittest. Wala na dyan yung prinsipyo. It is about survival. May pamilya ako. May baril ako. Lulusob kayo, armado kayo. I don't care kung may pambambo kayo o meron kayong baril din o whatever. Lulusob kayo. And then there is that threat against me per se. Kasi ako yung nandun sa pader sa depensa. Makakita akong palusob. I will fire a warning shot. Yun yung tamang SOP na sundalo. Pero, pa rin. Puta, banatan mo. Not fatal, siguro hanggang paa lang, hanggang dito sa lower extremity, hindi fatal. Pero tatayo pa rin, luluso pa rin. Puta na. Yan. You kill the person. Yun yung problema. When defensive yung stance ng mga sundalo at lulusubin mo, nagiging survival ang mode. And you don't want that kasi may baril. Ngayon, kung gusto nyo patayan, linawin ninyo. Be ready. Ang problema doon, who will stop it? Magpatayan na tayo lahat. Sino? Who will stop it? Titigil yon when the smoke clears, wala nang bale. Tapos na, iyakan na, ayun. Kita mo, bangkay nakakalat. You want that to happen? Kaya nga, I still believe mali ang lusubin ang Malacanang. Now, there are those who wants lusubin ang Malacanang. Why? Because the seat of government is Malacanang, because Bangag is there in Malacanang. Gusto niyang tanggalin. Tapos sabihin, Kapdado, duwag. Hindi ako duwag. Wise ako. Hindi ko isasapalaran yung mga kababayan natin. Gusto nyo, mga leader, lahat tayo sa harap. Hindi na mapapayag. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwede. Kaya nyo bang sagutin? Lagi ko yung tinatanong, kaya ba nating sagutin yung mga taong mamamatay? May pamilya rin yan. Paano kung mag-asawa pa yung lumusob? Puta na may anak pala, 5. Paano na? And then charge to experience. May nagsagot pa sa akin yan, hindi mo maiwasan. Collateral damage. Ang puta yun na. Sabi ko, pagka ganyan ang mentality ninyo, you're not fit. We're not fit to run this country. We're not fit to be the leaders of this country. Because you would gladly sacrifice people. The same people who you want
to redeem, who you want to uplift, sasacrifice mo along the way. There's got to be a better way, mga kababayan. Putang ina talaga, mga nakakainis eh. So, well, there's got to be a better way. Huwag niyo sa akin sabihin. Huwag niyo sa akin sabihin. There is a better way. No? Pero hindi yung ganyan. Lusubin mo lang kanyang. Ano yun? Bravado yun. Patigasan yun. Patigasan ng ihi. Palayuan ng ihi yun. Hindi tama yun. You do not force the people there in Malacanang, PSG et al. Private security who is defending the president to suddenly think buhay namin yung nakataya na. Hindi na buhay ng presidente. I don't care about the president. Putang ina. Yan nasasabihin ng mga yan. Yan yung mga mindset ng mga yan. Tanginang yan. Dahil kay Bangag nandito tayo ngayon. Tapos tayo nilagay dito. Lintek. Mamamatay tayo. Bangag does not have to give the order na banatan niya yung mga civilian. Doesn't have to give the order. Because when the people, his security forces, feel that they are threatened, yung lives nila, it is their survival ang pinag-usapan. May gamit. Litawan dyan. Litaw tangke, litaw lahat ng firepower. Anong taong bayan? Wala. Bonifacio, itak. Kita na, kaya maraming namatay kay Bonifacio eh. Hindi nag-iisip. Si Aguinaldo, nag-iisip. Nag-iisip si Aguinaldo. Kaya mas matunog siya dun sa revolusyon noon. Kasi nga, panalo lagi si Aguinaldo. Si Andres Bonifacio, bara-bara. Silakbo ng damdamin. Hindi nag-iisip. Ayun, kada enkwentro, patay, nalalagas yung mga tao. Panay uwi sa iyak. And then later on, sisihan. Hindi mo na ibabalik yung namatay na tao. Although nandun yung magkakaroon ka lalo na hatred doon kay Marcos, nandun yun. Doon din pupunta yun. May mga nagsasabi sa mga nagko-comment at saka sa mga may message o nakakausap. Pero sir, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Basta sabi ko, pagkalusuban sa Malacanang, may nadinig kayong ganon, kontrahin nyo. Wag. Lulusob kayo sa Malacanang, bakit? Para ipaglaban? Lalaban yung mga yan. Kung gusto nyong lumusob, sige, lumusob kayo kung gusto ninyo. Pero walang iyakan. No? Doon pupunta yan eh. Yun ang nangyari doon sa Aguinaldo. Lumusob eh. Walang iyakan. Advice nga na isang general eh. Isang commanding general ng army, no? Sabi, nung sinasabi na doon sa mga opisyal, hindi nyo dapat nilusob yung Aguinaldo. Ang sagot nung isang colonel sa rebels na senator na, nag-senator. Kasi dinalaw namin eh. Under house arrest doon sa sabi, sir, the last bastion of resistance is in Aguinaldo. Oh, but ang doon, bakit mo nilusob? You're forcing them na mag-defend. Ngayon, kunyari, ang thinking ninyo is the last bastion of resistance is Malacanang. Ang tanongin nyo na sa sarili nyo, what makes BBM the president? Tinatangkap kasi yung presidente. E di kung mag-declare lang tayong dalawang presidente, tapos yan, sino maniniwala kay BBM? Minus 27. Dito ka kay Inday Sara, plus 57. 57% ng Pilipinos. Majority wins. Di tapos. Just a thought, no? EDSA 1, dalawang presidente. dalawa yung chief of staff, dalawa yung commanding general ng Tokwa, no? Dalawa-dalawa, no? Kaya nga, think about it, no? Hindi, putang ina ka, gago ka. Tarantado ko eh. Negative 27 kang, maangas ka pa, gago ka. Susunahin mo pa kami, bubulahin mo pa kami, ganun ba? So, ang dyan,
pag-isipan kung ano yung tirada, hindi yung bara-bara na. Hindi makukuha yan sa ano, sa patapangan. Sometimes you do not, it's not always courage. It's not always courage. There's got to be consideration. A lot of it, I think, no? Sa buhay ng tao. You do not outrightly say, andali, for convenience, collateral damage, okay lang, may mamatay. Hindi mo naman buhay yun eh. Kung ikaw maingay, di doon ka sa harapan. Ganon. Ang magsasacrifice din, yung mga nakita kong mga tao talaga doon sa Senate, eh, willing silang na magpag-tsugian eh. And then what? What will happen? Yung isa dito, kunyari, yung na isang follower natin, may nanay siyang inalagaan, o paano kung natsugi siya? May anak siya. Paano na? So you have to think about it. Hindi yung may nagsalita, kunyari ako, magsabi ko, lusob, putang na. Kaya nga ako I want to be responsible. Hindi pag sinabi ko, lusob, putang na mga kababayan, lusob na! Tapos nun, daan-daan akong squardo. Tapos, nasa diba, lusob, tapos nakabaino na lang akong ganyan, no? Ano nga, may mga tumutumba na eh. Mali yun. Pagka nag-command ka lusob na sa harapan ka. Dapat ganun. Ewan ko, kanya-kanya style yan. Basta sa akin, I don't find it, siguro pagkatapos, pasukin niyo yung Malacanang, okay lang sa inyo. Pagkatapos na. Pero yung kasagsagan, no way. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Sorry. Kaya yung mga gusto, sige, kayo mauna. Mauna kayo. Di tama yan eh. Okay, so sino ang violating public trust? Emphasize ko, it's the President of the Republic. In the first place, hindi niya pwedeng ibintang yung sisi kahit kanino. Ngayon ang ginagawa nila, tinitira nila Inday Sara para nandun, nakapokus yung tao. Pero siya, meanwhile, getting away with it. Pati yung mga kasama niya. In fact, yung Congress, na may mga insertions, lahat sila tumanggap ng pera, maleta. Kasama sila doon sa impeachment. Sino nagbabiolate ng public trust? Pinipilit nila si Inday Sara. Betrayal of public trust. Putang ina ninyo lahat. Tang ina ninyo, mga plastic kayo. The truth of the matter is, you betrayed the public trust. Binola nyo kami, ginago nyo kami, ninakawan nyo kami, binebendalo ninyo. At nakita ninyo, magandang projectin ang Inday Sara. Pagka natanggal nyo yan, tuloy-tuloy kayo sa ginagawa nyo. At ginagawa nyo tanga mga Pilipino. At kasi nagpapasweldo kayo ng mga troll, ng mga vlogger, para kontrahin yung naratibo. Gumawa kayo na sariling naratibo, at then, ang taong bayan isipin, gago talaga ang Inday Sara. Mga kababayan, gamitin nyo yung utak ninyo, gamitin nyo yung ulo ninyo. Na? 125 million, trillion yung ninakaw. Ang may problema lang, Inday Sara, betrayal of public trust. Grave threats. Pero yung inyong ginagawa, grave plunder, no? If there's such a word, grave theft, no? Grave robbery. Ang ginawa ninyo, putragis kayo. You're getting away with it. Eliminating Inday Sara eliminates the very chance of this nation to move forward and to make sure na kayo lahat mapapanagot. Hindi kayo tutulugan ng taong bayan. Hindi yan uupuan ng taong bayan. May impisang Inday Sara, subukan nyo. Nasabi ko na nga yan eh. Nakikita ko sa aking bolang kristal, hindi papayag ang taong bayan. Kung garapalan talaga ginagawa ninyo, tatakutin nyo. Hindi nyo kayang takutin ang taong bayan. Hindi nyo kayang takutin. Milyon ng Pilipino, 57% isipin nyo if it is any worse. No?
looking at 57% of 100 million is 57 million. More than sa 43 million lang yung iba. Eh, iba dyan, undecided, iba dyan, ano. Minus 27% ang Marcos. Isipin ninyo yun. Ilan yung tinanong, negative 27 pa yung trust rating niya. Ibig sabihin, talagang ang layo, ang daming galit. Tapos betrayal of public trust, Inday Sara. How about the president? Kaya nga magkakamali kayo, Malacanang, senators, Congress, lahat kayo. Pagka pinwersa ninyong inimpeach ang Inday Sara, I am saying that with certainty. Saying it with certainty because nakikita ko, I have a gift of foresight eh. Salamat sa langit. May gift ako ng foresight. Nakikita ko malayo pa. Na ano eh, hindi papayag ang taong bayan na ma-impeach ang Inday Sara. Akala ninyo, masisira ninyo. Hindi eh. 57% ang ano niya eh. Majority, kahit nga 45 lang eh. Kahit nga 30 lang eh. Ang layo sa 27, negative. Ang pinaggaganyan natin ng sitwasyon, Marcos Duterte. President, Vice President. Nagka-negative ka eh. Hindi, kung ikaw sana nasa 40, ito 57, yan, may karapatan ka, magalit. Galit sa'yo taong bayan. Tapos ngayon, ginagamit niyo yung mga batas ng Pilipinas para tirahin ang Inday Sara. Ginagamit niyo yung proseso para sibakin ang Inday Sara. Hindi, you will not succeed. You will not succeed. You will perish from the Philippines because the Filipino people will protect Inday Sara. Yun. The Filipino people will not allow yung nagkakaisang hope nila to correct this, rectify the situation, to reboot this country. May violence. Tignan nyo. Bago makalimutan. Pattern of violence. Anong ginawa ng Inday Sara? Sinuntok yung sheriff. Bakit sinuntok yung sheriff? Pinakiusapan niya 2 oras. Pumayag yung sheriff 2 oras. Nasa probinsya sa Visayas yata o sa Mindanao. May nasalanta, no? Meron silang ano tawag doon? Yung tulong-tulong, no? May sila, calamity drive, no? Tinutulungan nila. Nandun siya. Napalitaan niya, ganyan. May policy sila sa Davao. Pagka mag-demolish ka, dapat may lilipatan. Garapalan yung ginawa eh. Dapat yung sheriff nakinig at nirespeto. Yung mayor, tama yung ginawa ni Inday Sara. She was trying to buy time. Usap tayo. 2 oras, humingin 2 oras. So that she can go back and then from mula doon, mailipat yung mga tao na i-demolish into a place na they will not be dislocated, displaced. Siguro sa isang gym, sa isang eskwelahan. Let her be the mayor. She was just protecting the people. Wala yung, puta na, squatter lang naman yan. Walang ganon. Sa kanya, tao. She was doing something human. And that is showing dyan sa Senate hearing na yan. Sa impeachment court. What does that make Inday? Ang tao, kahit sabihin nyo, putang ina, pattern of violence, gusto namin yan. Yan ang gusto naming leader. Pinoprotektahan kami. Kayong mga nagsasalita, pattern of violence, matibag, etc., prosecution, congressman, anong pattern of violence? Kasi hindi nyo naiintindihan ang Pilipino. Wala yung puso nyo sa Pilipino. Ang ano ninyo ay doon sa mga amo nyo, doon sa impeachment niya, doon sa cover-up ng sindikato. Kaya nga, nanuntok na sheriff, bravo. I like that. Why?
because she is pro-Filipino. Consider niya ilan? 287 families ba yun? Putang ina. Sipin mo yun, multiplier effect times 3. O 287. Imagine, ito dapat ang maging leader ng 120 million Filipinos because you can sleep well into the night kung kahit masakuna tayo o mabagyo tayo o magera tayo o whatever problema dumating, merong Inday Sara na tatayo at susuntukin kahit Amerikano, kahit Inchik, kahit sinong sheriff, kahit legal, bubuntalin niya kasi wala ka na sa legal. Yun yung essence ng pattern of violence na yon. Anong pattern of violence ng Christianity? Ano pattern of violence ng ating Panginoon? Meron ba? Sodom and Gomorrah, 10 plagues of Egypt. Ha? Puta, isipin mo yung bata, 12 years old. Dabong, ikaw ang lalaban. 12 years old, minor de edad, palalabanin mo sa isang Goliath. Puta yan Pattern of violence, 300 na tauhan ni Gideon, laban sa 150,000, 135,000. Patay silang lahat. Yun yung pattern of violence ng langit. At ang isasite ninyo, pattern of violence ni Inday Sara, nununtok ng sheriff, to save the families. Ilang oras, 2 oras lang hinihingi niya. And let her be the mayor. Para yung mga tao, salbahin niya. Wala siyang putang ina, demolish nyo kung gusto nyo, pero bigyan nyo ko ng pagkakataon, sagipin yung mga tao. There is a solution for everything. Yan ang gusto kong presidente. Ipaglalaban ako. The same reason kaya tinreten ang putang bangag. Lahat kayo tinreten kasi gago kayo eh. Ninanakawan nyo kami eh. Tinatarantado yung tao niya eh. And that is emerging. And ngayon ko lang naisip yon. Thank you, Lord. Ngayon ko lang naisip yon. Putragis, ito yung tao talagang dapat maging presidente. Ito dapat ang maging presidente ninyo, mga kababayan. Ito dapat ang maging leader. Because this is someone, no matter, sabihin nyo hindi lumalabas, hindi nag-ano, etc. Weak leader, kuno-kuno, paninira, etc. Ito pa rin ang dapat maging presidente because the pattern of violence na sinasabi ninyo is a pattern of leadership. That is what it is all about. A pattern of good governance. Na yung tama lang na hintay mo, wag mo namang gibain. Tao ka rin naman, may pamilya ka, tignan mo yan. Po dyan, nagpasikat si sheriff, puta, sapakin niya. Gago ka eh. Yun ang leader. Na I can sleep well into the night, pati kayo, mga pamilya nyo, mga kababayan, 120 million Filipinos. Yan dapat ang leader, hindi yung Marcos. Yung Marcos na gago, negative 27. Nagkakabdabaha, may namamatay. Putragis. Ang pupuntahan, yung vlogger, na vlogger niya. Nampo ka. Mayroong de-deliver, pinatay, sinaksak, hindi niya pinuntahan. Nagtatrabaho lang, may anak na autistic. Ang dami nang namamatay na Pilipino, hindi niya pinupunta. Tapos ito, vlogger niya, para sa sarili niyang image niya, pupuntahan niya. Meron pang ayuda, meron pang Rest in peace yung namatay na vlogger. Rest in peace. Pero, I'm talking about leadership. Hindi yung porke may pakinabang ka, dung ka. That's the kind of leadership nitong Malacanang. Pero yung leadership na Inday Sara na ini-impeach ng Senado ngayon, na ini-impeach ninyo, may pattern pang sinasabi, pattern of violence. I would gladly clap my hands. Sa standard ko, that is a pattern of true leadership. Putang violence pinagsasabi ninyo. Tangina nyo. Di ba violence yung putragis na gigibayin yung bahay ng tao, mga tao? Wala kayong pakialam. Tapos babambohin nyo yung tao. Di ba violence yon? Na pwede naman kusapin.
na nang humingi ng rason humingi ng 2 oras yung mayor ba noon na 2 oras na para magawa namin ng paraan to. Nirerespeto ko rin naman yung ano mo eh. Yung trabaho mo. Trabaho lang naman yan eh. Oo, pero bigyan mo 2 oras. Eh pwede nga isang araw pa eh. Sabi mo na lang na pwede naman. You can delay the implementation of the law. Why? Because all laws, lahat ng batas mga kababayan, ay ginawa para sa tao. Yun, you do not do cite